5:16, 5:16, saka 19 mga kapatid. Hindi ko pa parang ng isang box. Kung sino pong pakibasa lang. Ikalawang Korinto 5:16 hanggang 19. Second Corinthians 5:16 and 19. Kaya't ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao niya. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Chapter 20, verse 20. Hanggang 19 lang po. Ay, hanggang 18 lang po. Salamat po. Salamat po sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Purihin ng Diyos mga kapatid sa pagkabasa ng salita. Maaari na po tayo magkaupo at luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. So, ang subject po natin ngayon, katulad ng ating napag-aralan ng nakaraan, mga kapatid, marami yung next topic natin. Bawat topic noon napakahaba. Kaya mahaba-haba talaga ang ating panahon para makita natin ang kaliwanagan. Although nakita na natin sapagkat siya ay nasa atin mga kapatid, patotoo nga din ni Brother Ariel, kagabi kausap ko siya through Skype from Qatar. Dinaanan daw siya doon at pinasimba sa isang simbahan. Tamang-tama ang topic, the temptation of Jesus Christ in Matthew chapter 4. At in-explain ng pastor kung sino si Satanas, from Ezekiel, Isaiah. Then, in-explain ng pastor, maganda yung pagka-explain. Now, ito na yung tanong. Sabi ni Brother Ariel, hindi daw siya ang nagtanong. Pinaluap lang niya ang tanong. May nagtanong kasi, pastor, naipaliwanag niyo ng gusto si Satanas doon sa garden, maging doon kay Jesus Christ sa wilderness. Ang tanong mo namin, nasaan doon si Satanas? Siya, nandun ba siya sa harapan, nasa tagiliran, nasa likod, o nasaan siya nung kinausap niya ang Panginoon? Pinalo-up ni Brother Ariel ang tungkol kay Satanas. Sa palagay niyo po, ano po si Satanas at nasaan siya na siyang ipinaliwanag ninyo from Ezekiel, maging sa hardin ng Eden, at maging sa araw ng Panginoon. Nasaan siya? Di malaman ng pastor kung paano sagutin yung tanong. Sabi ng pastor, ano yan pa, Brad? Tot yan. Ibig sabihin si Satanas, tot. Brad, ano yan? Whisper yan. Ano yun? Whisper in the wind? Hindi malaman kung ano isasagot ng pastor hanggang sa hindi talaga nasagot. Sabi ko ba, hindi mo sinagot? Sabi ng pastor, hinayaan ko lang sila. Dahil gusto kong sasagutin daw yun next Friday. So, purihin ng Diyos, ibig sabihin, mas madali na ma-defeat mo ang kaaway kapag kilala mo. Pag hindi mo kasi kilala ang kaaway, ay madali ko kayong madaya. Amen. Amen? Amen. Pero pag kilala mo at alam mo ang estratehiya at ang kaaway mo, kailanman hindi kanya matatalo. Praise God. Yan ang mabuting kapahayagan na nakilala natin si Satanas, sino siya. Kulang-kulang daw sabihin niya, pastor, sinabi mo na thought si Satanas, alam mo kapag mayroong thought, may person.
may tao. Kaya pag may tao, may kaisipan. Kulang daw niya sabihin, humarap po kayo sa salamin, pastor. At makikita ninyo si Satanas. Amen. So, that is our topic. Although, yun po ay isang patutuo ni Brother Ariel, na sabi niya, napaka-buti ng Diyos na ipanilawanag sa atin ang mga bagay na ito. Now, what is the new creation? So, nabasa natin ang salita ng Panginoon na hindi natin kinilala ang Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan bilang tao, although siya ay nasa laman, ngunit hindi natin siya kinilala bilang laman. Ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang. So yan pinaka-topic natin, what is the new creation? Saklop ito ng new birth, mga kapatid. If the Bible talks about the new creation, is there an old creation? Kapag ang Biblia ay nagsasalita at nag-uusap tungkol sa bagong lalang o bagong nilalang, ito ba ay nagtutukoy na mayroong lumang nilalang? If we say new man, is there also an old man? Kung tayo ba ay magsasabi bagong tao, ay nagtutukoy ba ito na mayroong lumang tao? If we say New Jerusalem, sapagkat ang Bible nag-declare that there is a New Jerusalem, mayroon bang Old Jerusalem? If there is new, there is an old. Amen. Amen. So, we have to understand this first. This is a message of the prophet that 3 is the number of perfection. Kapulog niya sa new creation, 3 is the number of perfection. We all know that 3 is God's number in His numerology. God is known by His numbers. Ano daw? 3 in perfection. 3 is perfection. 5 is grace. 7 is rest. 24 is worship. 40 is temptation. 50 is Pentecostal Jubilee. Can you say amen? So yun po yung series ng pagpapaliwanag na ang perfect number ng Diyos is 3, 5, 7. Anong tawag dyan? Di ba may add at saka alien number? Add siya. Okay. So, 3, ulitin natin, is perfection. Then, 5 is grace. Alam niyo yung bakit 3 days? Diba? Si Jonah nasa tiyan ng balena. Bakit 3 days ang anak ng tao ay naroon po sa tiyan ng balena? Ano pa? Bakit 3 young people sa Shadrach, Meshach, Abednego nasa furnace? 3 babaeng pinadala ng Diyos dito. That is a perfection. Can you say amen? Oo, di ba? Yan ang sign of perfection eh. Praise God. And maraming 3 sa Bible. Then 5 is grace. Bakit 5 bato ang kinuha ni David at inaway niya doon kay Goliath? Yung 5, isa pa lang, tumba na si Goliath, mga kapatid. Praise God. 7 is rest. At the 7th day, God rested. And 24 is worship. And 40 is temptation. Why? 40 days and 40 nights, Jesus fasting and prayed. Then here comes the temptator, the tempter, mga kapatid. Then 50 years is a jubilee. Alright, that is a Pentecost. Hindi po tala, Pentecost. Tal. Ginawa ng mga theologians, nilagyan ng tal sa dulo, Pentecostal. But Pentecostal is not in the Bible, but Pentecost. Amen. Ibig sabihin kasi ng Pentecost, 50 years. Feast. Fiestahan. Kainan. So, we have to understand the 3 bodies. Old Jerusalem, New Jerusalem, and Heavenly Jerusalem. Bago kasi tayo mag-reach doon sa 3 Testament. Mga kapatid, ito na yung mga introduction natin. That is old creation, new creation, and eternal. So, sa madaling salita, mga kapatid, nung ipinanganak ka, taglay-taglay mo ang 3 bodies. Old creation,
the new creation. Ibig sabihin, yung new creation, Pastor, nandun na pala sa akin yun. Nandun na, kailang hindi pa siya nag-manifest. Sapagkat nabubuhay during that time ay ang old creation mo. Amen. Alright. Then, that is old creation, new creation, and eternal. In Kadesh Barnea, mga kapatid, ito ang sabi ng propeta. That we have three different bodies we dwell in. One is a human, two is the celestial, and the other is the glorified. Okay? The bodies that we dwell in. Ang katawan na ating tinatahanan, una ay humanity, ibig sabihin terrestrial. Pangalawa is the celestial, and the three is the glorified body. Okay? Can you say praise the Lord? Praise the Lord. So, yan po ang isang pagpapatunay na ipinanganak ka, taglay mo yan. Pero tingnan natin mga kapatid, pag dumating ang new creation, tatlo pa ba ang taglay natin? Tingnan natin at alamin natin mga kapatid, mahaba-habang aralan to. Okay? Lilipat ko na ba? Okay. Human, terrestrial, sex birth body. Ito. Makasalanan. That is a human flesh. It is a terrestrial sex birth process. Heavenly, celestial, eternal. That is a celestial. Heavenly bodies, celestial bodies, eternal bodies. Yan po ang ibig sabihin ng pangalawang katawan. Pangatlong katawan is a glorified body. Ano yun? Godly body. Yan ang sinabi natin nung nakaraan. And God gave you a godly bodies. Ito yun. Ngayon, pag na-new birth ka, taglay mo ngayon yung tinatawag na godly body. One is old creation, one is new creation, and one is eternal word. That word was manifest in the flesh. The eternal word, celestial, live in the flesh of the old and new creation. Sa madaling salita, kung meron sana tayong ano dito mga kapatid, yung celestial body, if you look at me, itong celestial, terrestrial body mga kapatid, yung celestial body ay tumahan sa flesh na ito. At ang flesh na ito ay nagtataglay siya ng tinatawag na old and new. Pero yung new during that time nung ikaw ay hindi pa na new birth, mga kapatid, sapagkat ang ibig sabihin ng new birth, kung ulitin natin ang ating tinaaral, ay ang new birth ay tinatawag na personal relationship, personal revelation between God and man. Personal revelation of God to you. That is new birth. Kaya pag nataglay mo ang new revelation na ito, malalaman mo ngayon ang doktrina o katuroang twofold being. At ang twofold being na ito yon, taglay ng katawang itong lupa, ang old and new creation. But nung hindi ka pa na new birth, taglay mo ngayon, pero ang nagahari ay ang old bodies, Amen. old nature, old attitude, old creation. Ano yun? Makasalanan. Amen. Amen? So, malinaw? Amen. Okay, para makita natin, in-introduction ko ito, para ma-reach natin kung ano talaga yung new creation. Kasi maraming nagsasabi, new creation, pero hindi may paliwanag kung ano ang new creation. Basta, new creation. Pag tinanong, ano yung new creation? Basta, sinabi ni Pastor, new creation. Yun na yun. Amen. Praise God. So, malinaw Okay. The glorified body is the mortal body made immortal. Ulitin ko. The glorified body. Are we glorified now? Yes. Ibig sabihin yan, yung mortal body ay binihis yung immortal body. Ang sabi ng 1 Corinthians 15, na ang katawang itong nasisira ay mabihisan siya. Bibihisan siya ng katawang hindi nasisira. Ano yun? Yung immortal mga kapatid. At pag isinuot mo na yung immortal bodies, yung new birth yun mga kapatid kasi yung celestial body ay nung ipinanganak ka, nandyan na yan. Nandiyan na yan. Kailang magising siya, mag-aari siya kapag na-new birth ka, kaya yung immortal body mo, pag binihis mo ang immortal body mo, yan ang tinatawag na glorified body.
Nung tinawag ka, ginastify ka, sinantify ka, pagkatapos mo sanctify, ginglorify ka ng Panginoon. Can you say amen? So the comparison of the two flesh bodies is law and grace. Alright? Kaya sa batas, ang tao, kaya tanong natin, bakit nagkakasala ang tao? Dahil sa kautusan, dahil sa batas ng Diyos. Kaya kung walang batas ng Diyos, kung walang batas sa ilalim ng araw, kung walang batas ng mundong ito, walang magkakasala. Pero dahil sa may batas ng Diyos, nagkakasala po ang tao dahil sa batas. Ngunit dahil sa biyaya, kaya sabi ng aklat ng Efeso 2, tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang magmamapuri sa kanyang sarili. Amen. You say amen? So yan po mga kapatid, law and grace. Mortal, it is a law. Immortal, it is a grace. Are you old and new creation? Can you say amen? Amen. Six-part body, spoken word body, is two bodies of old and new creation. Ito ang malinaw mga kapatid. Pastor, magtanong ako ha. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang genealogy, ano yung genealogy? Lahi. Kapag na-new birth na ba ako, pastor, ibig sabihin, yung dugo kong type O ay mababago na ba yun? Magiging type C na? Ibig sabihin, Christ? Yung katawan ko ba, pastor, na, anong tawag doon? Nasisira o kaya karnal na katawan, kapag na-new birth na ba ako ay hindi na masisira? Hindi na ba siya karnal? Hindi na ba siya nabubugno? Hindi na ba siya naiinip? Hindi na ba siya nag-aalala? Hindi na ba siya nag... Hello? Sino yung sabi sa inyo hindi? Kaya nga na-high blood kayo. Minsan dahil sa kinulang kayo ng pangangailangan eh. Tama? Can you say amen? Tama? Dahil sa pag-aalala. Oh. Pero new birth ka, spoken word body ka, glorified body ka. Kaya na, may glorified body ba na namamatay? May glorified body ba na kumakain? May glorified body ba na nag-aalala? Meron. Amen. Si Jesus Christ ang halimbawa ng lahat ng mga bagay na yan. Kumain siya ng inihaw. Amen. Glorified body yun. Right? Hallelujah. Pero hindi mo na siya pwedeng patayin noon dahil dumaan na siya ng kamatayan. Alright, tayo, hindi pa dumaan ng kamatayan, namatay lang tayo spiritual, namatay lang tayo sa kasalanan, pero in a mortal body, ay hindi pa tayo namamatay. Antayin mo, babalik, darating din tayo doon. Amen. Pagdating ng appointed time. So, sa madaling salita mga kapatid, even though our genealogy, kapag pina-examine mo sa doktor, kung anong type mo noon nung makasalanan ka, type mo yung dugo mo, ngayon na born again ka, ngayon na new birth ka, type O pa rin yan. Amen. Bakit? Ano yung dugo? Yung dugong pula. Dragon kasi yan. Yun yung umaalsa. Yun yung nagagalit. Kaya pag ang tao galit, di ba, yung dugo niya umaakyat? Amen. Yung dugo niya, tawag doon, yung dragong pula. Di ba? Lumalabas sa tao. At yung dragong pula, yun yung sinasakyan, ang tawag doon, hemoglobin ba yun? Yun yung lumalakas, yun yung, kaya pag ang tao galit, namumulay. Kasi yung dragong pula, humahari na. Even though that you are in the process or in the state of new birth, mga kapatid, hallelujah, yung iyong genealogy ay hindi na bago. Pero pag pinag-usapan natin ang new birth, mga kapatid, hindi. Pag meron kang kapatid sa laman, pag pinag-usapan na natin ang new birth, hindi mo siya kapatid. Sa new birth. Dahil meron kang kapatid. Amen. Mamaya, madaanan natin yung adoption. Mamaya. Kasi, mga kapatid, meron kang pamilya. And that is the family of God when we speak about new birth. And that is your true family. Amen.
lang na may mga kapatid ako. Praise the Lord. Walang gas. Walang bigas. Gutom na kanin. Gutom na kanin. Pinagsalusaluhan. Hindi na malaman kung paano umabot ba tayo pa tayo ng Sunday. Pero dahil sa merong pamilya ng Diyos, Praise the Lord. abot. Amen. Amen. Sapat ang biyaya ng Diyos. Ang sabi niya kay Paul, my grace is sufficient for thee, Paul. Amen. Ang biyaya ko'y sapat sa pangangailangan mo, Pablo. Kaya mga kapatid, salamat na may pamilya ang Diyos. Sa text lang. Pag namatay ka, mga kapatid, yung pamilya ng Diyos, may mga kapatid nga akong nakita mga kapatid, nung mamatay siya, ang nakarating lang niya, mga kapatid niya sa laman, isa, dalawa, pero pamilya niya sa Diyos, mga kapatid, grabe, ang dami. Amen. Oh. Di ka magkakaproblema. Sino kaya inom ng kape na to? Ang dami hong darating para uminom niya. Can you say amen? Amen. Oo. Wala ang alalahanin pag nasa pamilya ka ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya, pag may sakit ka, dadalawin ka. Pag na-hospital ka, pupuntahan ka. Yan ang sabi ng Panginoon may sakit ako, dinalaw ninyo ako. Hubad ako, binihisan ninyo ako. Hallelujah. Praise God. Nakulong ko, dinalaw ninyo ako. Gutom ako, pinakain ninyo ako. Wala akong gas, binigyan ninyo ako. Wala akong bigas, binigyan ninyo ako. Amen. Sabi ng mga tao sa kanyang sa harapan ng mga, paano namin ginawa? Kailan ka namin nakita sa ganung sitwasyon? Pag ginawa ninyo sa maliit na ito, ginawa ninyo sa akin. Amen. Amen. Ito ang pamilya ng Diyos. Praise God. Kaya, yung bigas namin dyan, ang dami. Ang dami. Oh, praise God. May dala pang praise God. Amen. Yung gas namin. Kasi nung humihina na yung ilaw ng gas, sabi ko, hindi ko sinasabi kay Mrs., undap-undap na yung ilaw ng nung mga bata na wala nang gas. Okay, wala na. Wala na. Nung marinig ni Mrs. gumanon, sabi ko, naku, delikado to. Nakaupo doon, gumanon yung paligo kay Bite, kay Kutsi. Oh. Amen? Pero dahil sa may pamilya ng Panginoon, the true family of the Lord Jesus, and we are the descendants of the Lord Jesus as because of the new birth, oh, praise the Lord. Damayan tayo, mga kapatid. Praise God. Damayan tayo. Kasi, pag sinabi kasi sa body, alam niyo mga kapatid, pag pinag-usapan natin body, sabi niya, magdalahan kayo ng bigat ng bawat isa, Amen. bearing the burden of one to another, at magmahalan kayo sa isa't isa. Right? Kaya yun yung bagay na dapat nating makita if we are talking about new birth. Hindi makita mo yung kapatid, bahala ka dyan. Hindi yan kapatid. Bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo. Hindi yan kapatid. Hindi yan body. Right? Praise God. Huwag ka lang nang pumatay. At nahuli ka ng pulis dahil pumatay ka, hindi kita meaning kapatid. Pumatay ka Joke lang po. Praise God. So, tuloy natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 3. Sabi ni Paul, for we know that if our earthly house, what is earthly house? Human body. Right? Amen. Six-part body, genealogist body, of this tabernacle were dissolved. What is dissolved? Pass away. Mawawala. Matutunaw. We have a building of God. An house not made with hands. Eternal in heavens. Praise the Lord. Amen. Meron pala akong bahay, building of God. Hindi ginawa ng kamay. Alright? Amen. Pag sinabi kasi natin eternal, it is not created. Amen.
If we talk about in the beginning, God created, hindi eternal ang kanyang nilikha. Yes, amen. Sapagkat ang lahat ng nilikha ay may katapusan. Amen. Kaya yung 1:26-27 na man, hindi po yun eternal. That is the thought of God. Because Genesis chapter 1 is the eternal. Pag napag-usapan na natin ng New Testament, natatouch na natin, ano? And the Genesis chapter 2, mga kapatid, is the literal, the reality. Hallelujah. Now, eternal in heavens, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Why naked? Bakit tayo hubad? Bakit nasumpungan si Adan na hubad? Kinain mo ba ang bunga na nakakalam ng mabuti at ng masama, Adan? Hello? Amen. Kaya tayo naging hubad sa harapan ng Diyos. Bakit si Noah, mga kapatid, na sumpungang hubad sa harapan ng Diyos? Amen. 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 Because of this flesh. Yes. Because of sin. Pero pag sabi ni Pablo, kapag nabihisan tayo, if we put on that garment, hallelujah, that house, hindi tayo masusumpungang hubad. Yes. Kaya mga kapatid, marami ngayong mga tao nag-iisip, kailan kaya ako mabihisan? Siguro sa rapture na ako mabihisan. Oh my Lord, and my God, ibig sabihin, hanggang ngayon hubad ka sa Panginoon ng Diyos? Hanggang ngayon makasalanan ka pa rin? Oh God, my Lord and my God, kailan ka mabihisan pag na-rapture ka na? No. Hindi ka mararapture. Amen. Bakit? Makasalanan ka. Ang nirarapture ng Panginoon ay yung mga matuwid. Praise the Lord. Paano magkaroon ng connection ang relasyon ng Panginoon sa iyo? Makasalanan ka. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang ipinanganak sa kaharian ay hindi na siya nagkakasala. Praise the God. Una Juan Kapitulo 3. Marami ngayon nag-aantay sa Panginoon. Hallelujah, nag-aantay lahat ng tao po. Sa mundong ito, inaantay ang pagdating ng Lord upang mabihisan at hindi na sila masumpong ang hubad. Kawawa naman mga kapatid until now. Kaya mga kapatid, walang ginagawa. Pumupunta sa church, nagkukumyun-yun, humihingi ng tawad sa Panginoon dahil ang tingin sa sarili, makasalanan pa rin. Yes, amen. Amen. Walang binhi. Bakit ang sabi ng Biblia? Hindi siya nagkakasala sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Amen. Oh. Amen? Amen. Hubad pa ba po ba tayo? No. Hindi na po. Hindi na po tayo hubad. Meron na po. Amen. Praise God. God's only provided place of worship. Ang sabi po dito, if this earthly tabernacle of our habitation be, we already have one. Ibig sabihin, pag nawala ito, meron tayo. We have already have one. We already have one. And there's one body here, then that body there, which is the celestial body, and then the glorified body in the resurrection. Are we resurrected? Yes. Amen. Marami kasi hindi pa nare-resurrect eh. Kasi ang alam nila, ang resurrection ay sa rapture. Pag tumunog na ang trumpeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta, di ba? Revival pa tayo niyan dati. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Oh, hallelujah. Dahil pagdating ng Lord, yung rapture, yung resurrection, whatsoever it is, sabay-sabay na daw yan.
Ang hindi nababasa, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, nung nilatigo ang Lord, kasama ka bang nilatigo? Yes. Amen. Pag hindi ka kasama doon, ang sabi ng Isaiah, mga kapatid, sabi niya, sa kanyang mga latay, tayo'y nagsisagaling. Amen. Amen. Hallelujah. He was bruised for our iniquity. He was wounded for our transgressions. Amen. Noong pinalo ng mga Romano ang likod ng Panginoon, alam nyo, kasama ako sa katawan na yun. Amen. Hallelujah. Nung ipinako ang katawan na yun sa cross, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ipinako rin akong kasama doon. Amen. Right. Nung sinibat yun sa tagiliran, sinibat din ako, mga kapatid, dahil bahagi ako sa katawan na yun. Amen. Nung malagutan ng hininga, mga kapatid, at namatay ang Panginoon, kasama rin akong namatay. Yes. Praise the Lord. At nung ipinaba at inilibing, mga kapatid, sa libingan, kasama akong inilibing. Thank you, Lord. At nung ma-resurrect ang katawan na yun in 3 days, ano ang sabi ng Ephesians? Hindi ako kasamang na-resurrect. Kasama rin akong nabuhay na maguli. Nabuhay akong naguling kasama niya. At pinaupo, mga kapatid, Hallelujah. in heavenly places. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Praise God. 3 is to make perfection. The one body mortal, the celestial body is 2, and immortal glorified is the new creation. There is your 3 bodies. Bago dumating ang new birth. Can you say amen? Amen. The celestial takes the old creation and glorifies it. Alright? Ang celestial body daw na nandun sa loob natin takes the old creation and glorifies it. Noong binihis mo na ang celestial body because of new birth, hallelujah, can you say amen? Amen. Glorify niya ang katawang ito. Praise the Lord. Bringing it to the resurrection, dinala ka sa resurrection. Kaya mga kapatid, pag dumating ang new birth sa'yo, rapture ka na, resurrected body ka na, you are in the marriage of the Lord. Whatever you have, mga kapatid, bring it to the person of the Lord Jesus Christ, and hallelujah, you enjoy. Maglilingkod ka sa Panginoon, nag-i-enjoy ka. Praise God. By catching your day and your hour, I'm not living here to pick up another body. Hindi ako aalis dito sa katawang ito para i-pick yung glorified body. I'm going to get rid of a body. I'm going to shed another one. The word body form an old creation. Sabi niya. And work itself through the old until the word of the hour caught the person and changed their body into a new creation. We are all changed. Praise God. In the moment, in the twinkling of an eye. Yes. Hallelujah. When the trump will sound, ang sabi ni Paul, we are all Change. changed. Amen. Binago niya ako, mga kapatid. Kaya yung awit, binabago mo ko araw-araw. Kaya yung rapture, araw-araw. Yes. Yung resurrection, araw-araw. Kapag may binago na new birth, araw-araw, rapture po yun. Yes. Change. Yes. Raptus. Gusto niyo makita ang kahulugan ng rapture? Gusto niyo? Amen. So, sige. Tara, sinave ko na eh. Para makita natin ano ang ibig sabihin. Rapture. Rapture, ito ang sabi niya. Now, a state or feeling of great happiness, pleasure, or love. Amen. Kalagayan ng isang dakila at pakiramdam na ikaw ay masaya. Amen. Yes. Unspeakable joy, full of glory. Amen. Hallelujah. Ako
ikaw ba ay masaya? Ang buong paligid ay masaya. Praise the Lord. Amen? Amen. Amen. Dapat! Dahil hindi ho tayo natalo sa lipat-lipat dito mga kapatid. Yung lipat-lipat, yung buto ng aratilis na kaya, di ba? Meron ganyan sa mga perya-perya. Yung buto ng aratilis, ang bilis eh. Oh. The full definition is rapture is an expression or manifestation of ecstasy or passion. A state of experience of being carried away by overwhelming emotion. Hello? Amen. A mystical experience which is the spirit is exalted to the knowledge of divine things. Yan po ang rapture. Sa mga Christians, kinuha ko rin sa Christian world, yan ang ibig sabihin nila ng rapture. Lipad. Origin of rapture. Latin words, raptus. First known use in 1594. Anong related words? Blessedness. Exaltation. Alright? Sapat na ba? Amen. O, yan ang ibig sabihin ng rapture. Hindi lipad. Ang Christian word lang ang nagsasabi, lipad, darna. Lipad, ano na mga Superman? Supernatural man. Yes. Pag sinabi natin supernatural, natural ka, pero super ka. Alright? Amen. Hindi po Superman. Wala ho tayo mababasa sa Bible na lumipad. In a moment, in the twinkling of an eye, we are all fly. Wala ho tayo mabasang ganun. Tama po. Amen. Oh, naintindihan nyo na yung rapture. Amen. Sana yung ano natin. Yan. May nagpipritsa. Naririnig ko. The word body formed both our coats. The prophet said the fifth seal woke him up to the fact that there wasn't anyone in those graves with tombstones. And he realized that they were in real world bodies all along. Hindi ho tayo mga kapatid nananatili sa libingan. Dahil ang sabi ng scripture, sabi ng prophet, that there is only one tomb. Yes. Empty. Amen. Isa lang ang libingan na empty. Ang libingan ni Moises, ang libingan ni Eliseo, ang libingan ni Jeremiah, ang libingan ng mga propeta, ang libingan nila hanggang ngayon. Nandun pa rin. Alright? If we talk about new creation, we have to start this topic. Elect, adoption, Father and Son relationship, the baptism of the Holy Ghost, another creation, brand new unit, and that is new creation. Amen. Pag hindi na kompleto yan, kaya huwag kayong lumiban dyan. Pag hindi nyo na kompleto, joke lang po. Elect! Ang ibig sabihin, kailangan munang magpili. This body is the elect of God. Elected. This is not a predestinated. Yes. Ang iba kasi, ginawang predestinado to. Kaya kahit anong gawin, mag-ero-ero lahat mga kapatid. Basaero. Ligtas pa rin daw to. Oh my Lord. License to sin. Kailan ka nagkalisensya ng kasalanan? Alam mo ba ang Diyos galit sa kasalanan? Amen. Mahal niya ang makasalanan, pero ang Diyos galit sa kasalanan. Amen. Yan ang malinaw. Yung pagkakalam ng mabuti ang masama, mga kapatid, kasalanan yun. Praise God. Tingnan mo, yung bunga ng nakakaalam ng mabuti at ng masama. Kaya nga, di ba, sabi ni Santiago, ang tao kapag nakaisip ng mabuti at hindi niya ginawa, masama. Right. Amen. Amen. Amen.
Nga, nakaupo ka, sinabihan ka ng Lord, punta mo si pastor, magdala ka ng 10 kilong bigas. Iyaan mo yun, magutom yun. Ikain ko na lang yun. Ako ba mabubusog? Nakaisip ka ng mabuti. Di ba? Amen? Amen. Kaya lang, pag minsan, kakatok na lang dito sa termo. Ne! Kasi yung mga Bicol eh. Ne! Oh. Love, Sternora. May ulam yan. Bilisan mo. Can you say amen? Amen. Oh. Naisipan mo masama. Masama. Mabuti. Kung hindi mo ginawa, masama yun. Pagkakalam yun ang mabuti at ang masama. Kapag naisip mo, mabuti, masama, mabuti yun, gawin na kaagad. Can you say amen? Amen. So tulad na yun, mainit na tayo. Kasi wala nang bagyo. Kasi alam mo, pinag-pray ko itong araw na ito. Yes. Kagabi, nung Biyernes, sabi ko, Lord, darating ang bagyo Sabado, Linggo, maulan. Huwag mo bigyan ng dahilan yung mga kapatid na hindi makarating. Patigilin mo yung ulan na yan. Yes. O di tumigil. Pero yung iba, hindi pa rin nakarating. Parang hindi na ako maniwala kasi maulan, pastor. Nakamotor lang ako. O kaya nagkukommute kaya hindi kami nakarating. May dahilan ka na talaga. Init-init hindi ka nakarating. Walang payong. Okay, the elected of God, word man, flesh man. The two unit together, word man and flesh man. And that is the elected. Pag ikaw ay walang word man, kailan hindi ka pinili ng Diyos. Tandaan ninyo yan mga kapatid. Pag ang tao walang Espiritu ni Kristo, hindi kanya yun. Malinaw sinasabi po ng aklat ng Roma 8. Ang taong wala, there is no Spirit of Jesus Christ, He is none of His. Amen. Amen. Oh. Kaya, kahit anong basa mo ng Biblia, wala pa rin. Colossians chapter 3, verse 11 to 12, where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarians, Scythians, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long suffering. Yan ang mga pinili ng Diyos. Ibihis daw natin. Put on. I-put on natin yung new man. I-put off natin ang old man. Amen. Praise God. Yeah. Can you say amen? Amen. Amen. Greek, sa elect, ang ibig sabihin, eklektos. Ang ibig sabihin, chosen. Pick out. Chosen by God to obtain salvation through Christ. Kaya pag hindi ka elect, hindi ka talaga maliligtas. Kasi wala namang magligtas. Naalala yung sinabi ko, ang nagligtas ay siya ring niligtas. Yung niligtas ay siya ring nagligtas. Amen. O sino magliligtas kung walang Espiritu ni Kristo? Hallelujah. To obtain salvation. Hence, Christians are called chosen or elect of God. The Messiah is called elect as appointed by God to move to the most exalted office conceivable. Choose, select the best of its kind or class. Excellence preeminent or applied to certain individuals. Christians. What is Christian? Christ Himself. Can you say amen? There are no ethnic background in the new birth. We are of a new nations with a new bloodline. It is the Word. Paul takes away the national ethnic backgrounds in the kingdom of God. What is ethnic? Lahi. Hindi porke Ilocano ka, hindi porke Bisaya ka, Tagalog, o anuman ang lahi mo, mga kapatid, ay hindi ka new birth. Amen. Hindi pwede sabihin na Amerikano sila lang ang new birth. Dahil matatamo silang ilan, mapuputi sila, mali yun. Amen. Nagsabi ng Lord, hindi tumitingin ang Panginoon sa labas, panlabas na niyo. Ibig sabihin doon, ethnic yun. Lahi yun. Hindi tumitingin ang Panginoon doon sa matangkad na tao, na matangos ang ilong, blue eyes ang mata, ang blue ang mata. Hello? Amen. Yung matangkad na, alam niyo, mga Amerikano, Australiano, mga American people.
Pag mga ita na, yung mga negro na, dahil maiitim, at mga kinki yung buhok, ay hindi na sila manubert. No, sir. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ano yung puso? Ano sinasabi ng Bible? Inner man. Sinabi po ng Greek word niya, inner man. Ang Hebrew word. Ang ibig sabihin ng inner man. Ibig sabihin meron kang seed ng Diyos. Hallelujah. Put on as the elect of God. You were already elected, and it is your place to put on the new man. Elected ka na ba? Amen. At ang iyong responsibility ay ibihis mo ang bagong pagkatao. The election started the moment your earth began to form in the womb of your mother. Malinaw mga kapatid. Pinili ka ng Diyos simula nung nasa bahay, bata ka pa ng nanay mo. Remember that? You have to remember that. Your election is not came from any other religious groups. Amen. Or anyone else. Ang iyong pagkahirang ay nagsimula mismo sa iyo. Amen. Right. Sapagkat ito ang nag-connect sa iyo at sa Diyos. Sabi ng Bible, sa bahay bata pa lang ng kanyang nanay na si Elizabeth, si Juan Bautista ay puspos na ng Espiritu Santo. Sa bahay bata pa lang ng nanay niya, si Propeta Jeremias ay hinirang na ng Diyos. Sa bahay bata pa lang na ako ng aking nanay, sinabi na ng Diyos, hinirang na kita. Hallelujah. Amen. Kaya lang ipinanganak ko sa babae, kailangan akong kumain sapagkat ako ay nasa laman. Kailangan akong magkasala upang maranasan ko kung ano ang kasalanan. Pero hindi ako nabubuhay sa pamamagitan ng kasalanan sapagkat darating ang punto na ako ay ilalayo ng Panginoon sa kasalanan. Praise God. Thank you, Lord. Aalisin niya ako mula sa lusak ng pagkakasala at ako'y dadalhin niya from the darkness, mga kapatid, into His marvelous light. Amen. Oh God. Praise the Lord. Oh, hallelujah. The earth was elected and moved into them. That little angel that hovered over your mother was your predestinated person coming into your elected person. The little angel that is you, my brethren. That is you, my brother. The little angel from the womb of his mother, mga kapatid, naroon siya. Hallelujah, isang araw. Paglabas ko, ma-experience ko kung ano ang lasa ng mangga. Maasim pala. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Malalasahan ko ngayon ang lasa, mga kapatid, yung dinala dito, suha. Malalasahan ko ang asin, maalat pala, kaya ako nagkakasakit ng bato. Nalalasahan ko ang asukal, kaya ako nagkakasakit, matamis pala, kaya nagkasakit ako ng diabetes. Can you say amen? Masarap pala ang karne ng baboy, kaya ako nagkaka-high blood. Masarap kasi. Lalo pa pork chop na inihaw, my Lord. Isdang kinilaw na may sausawan. Isdang inihaw na may tuyo na in-slice siya ng mga maliliit na mga sili. Wow, nagugutom na si Brother Toby. Piniritong galunggong, oh my God. Can you say amen? Amen. Yan ang lasa pala niya. Dati hindi mo alam mo lahat ng bagay. Dati alam mo. All-knowing ka. You're part of God. You're eternal. But when you touch this 16 element body, mga kapatid, hallelujah, dito mo nalasaan, di ba, ang Panginoon, naranasan niyang umiyak. Amen. Tama? Amen. Hindi naman hindi umiyak sa Old Testament ng Diyos. Umiyak ba ang Diyos sa lumang tipan? Hindi po. Pag humatol ang Diyos, patayin niya, milyon-milyon. Yan ang pakialam niya doon. Tama? Amen. Pero nung mag-touch siya sa body na to, when God, hallelujah, manifest in the flesh, He feels hurt. Praise God. He feels sorrows. He feels angry. Nagalit din siya. Amen. Nagwala din siya. Amen? Amen. Hallelujah. Yan po. Naranasan ng Panginoon yan. Nung kumain siya ng inihaw na isda.
I believe kumain din siya ng mangga, hindi lang nakasulat mga kapatid. Kinain niya lahat. Sabi ng Bible, kilotono siya. Bakit? Sinubukan niyang nandito sa laman eh. Kaya lahat kinain niya. Kaya, sige kain. Di ba na mahigad? Pinag-pray naman na eh. May gamot naman eh. Say amen. Matthew chapter 24:31. Pag ako binigyan niyo, talaga, hindi kayo magdadalawang salita. Matthew 24:31. And he shall send his angels with great sound of a trumpet. And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ano daw? Send his angels. What is angels? Akala ng lahat pag angels, pinag-usapan natin. Angels, mga kapatid, pakibukas po para ng hangin pumasok. Wala po kami aircon, mga kapatid. Pag sinabing angels, akala lahat may pakpak. Merong ano dito? Halo. Eh, nakaamoy ng pabangong axe. Binasag yung halo. Pinabol yung lalaki. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Angels, may iba-iba silang katawagan. Seraphims, cherubims, archangels, and messenger. Lahat po yan, angel. Ang ibig sabihin yan, person. Ito, ngayon ako'y nagmi-minister sa inyo. Sino bang isinugo ng Panginoon para mangaral? Anghel? Na may pakpak? No. Romans chapter 10. Paano ka mangangaral kung hindi ka sinugo? Can you say amen? Amen. Sino nagsugo sa'yo? Ang Diyos. Amen. Hindi ako sinugo ng organisasyon o relihiyon. Praise God. Dahil kapag ako'y sinugo ng relihiyon at organisasyon, ipipreach ko ang kanilang katuruan at ang kanilang relihiyon. Amen. Pero dahil ang Diyos ang nagsugo sa akin, ang Diyos ang ipipreach ko. Amen. Praise God. Kaya walang halong relihiyon ang aking ipinapangaral, relihiyon ng tao. Linawin ko yan sa inyo, mga kapatid. Praise God. Amen. With a great sound of a trumpet. Ano daw? Trumpeta. Sabi nyo, oh, tingnan mo, trumpeta. Great sound of a trumpet. Diba sa Israel, kapag tumunog ang trumpeta, dalawa lang Yes. ang ibig sabihin at kahulugan. Kainan at gera. May tunog yan. Yes. Kaya pag tumunog ang salita ng Panginoon, mga kapatid, para sa mga hindi mananampalataya, gera yun. Amen. Kaya nga, nasabi ang Bible, we are overcomer. We are ambassadors of Christ. Amen. Praise the Lord. Oh, pero pag tumunog yun, sa mga nananampalataya, wow, great feast, kainan in the marriage supper. Amen. Praise God. Amen? Yung iba, naantay nila yung great marriage supper of the Lamb. Isang napakahabang lamesa dyan. Sa lapaat na yan, magsiserve doon ang Coca-Cola. Nakakontrata na po ang Max Restaurant at saka Lydia Restaurant. High blood ang abutin niyo roon, mga kapatid. Mark 13:27, and they shall send, and then shall he send his angels, and shall gather together his elect. O, di ba tinitipon niya? Sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos, tinitipon niya ang kanyang mga pinili. From the four winds. Ano yung winds? East, north, south, west. From the uttermost part of the earth to the uttermost part of Hallelujah. the uttermost part of the earth, from the uttermost part of the heaven. Amen. God. Naintindihan nyo? Amen. Kapag elect ka, uttermost part of the earth, uttermost part of the heaven, twofold. Amen. Hindi yung iisip ng tao mula sa dulo ng lupa, mula sa dulo ng langit, boom! O, pinag-isa. Yan ang iniisip ng tao. Kaya bang magsama ang langit at ang lupa? Ang sabi ni Sharon Cuneta, hindi pwedeng magsama.
That's right.